Kaganapang tinutut news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Oy, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon. At wala nang ulan, no? Mukhang nasa sunny weather na po tayo at lumalabas na po si Haring Araw. Maganda po yan para at least makapagpatuyo na ho tayo ng ating po mga labada sa tagal na ho na panahon na lagi hong bumubuhos ang ulan. Dulot pa rin po yan ng southwest monsoon, ng monsoon rains, or hanging habagat. So sana po from today and hanggang weekend, sana po maganda na po ang weather para hindi na ho delikado para sa ating mga kababayan. Ang ilan, di ba? Pag madulas ang kalsada, nakakatakot. At yung ilan naman po ay natatakot na baka magkasakit dulot po nitong kapag tayo po'y naulanan. So sana po ay gumanda na ho ang weather system ho natin dito po sa ating po bansa. Okay. Balitaw tayo sa Olympics muna tayo para at least nagbibigay tayo ng update sa ating po mga kababayan na nakatutok po dito sa Radyo Pilipinas sa walang sinasanto. Siguro simulan po natin ang good news muna ho. Good news! Ang ating pong boksingero sa middleweight division, walang iba kundi si Yumir Marcial, ay umabante na po. Umabante na po siya sa quarterfinals matapos pong talunin ito pong Algerian boxer na si Younes Nimuchi sa round 16. Kanina po yung umaga at tinigil po ang laban dahil nga, kita nyo, duguan pong muka. It's either tama ho yan ni Yumir Marcial dahil nga magaling to si Yumir Marcial, sambuanggenyo ho yan. At pinatigil po ng referee, ang tawag ho nila dyan ay RCS. RSC pala. Referee stops the contest dahil nga po ay baka daw lumala pa ho yung sugat ho niya sa bandang kilay, parang sa kanang bahagi po ng kilay ho ng kalaban po ni Yumir. Kaya ibinase po ang score. Mukhang lamang yamado ho si Yumir Marcial at nakita ho na knockout pa nga niya. Na-knockdown pa nga lang ho niya. So ibig sabihin niya kapag knockdown, ang score kagad po doon is 10/8. 8 po yung Algerian, 10 po kagad si First round pa lamang po tinigil na po yung laban dahil nga mukhang wala yatang kain tong Algerian boxer. Mukhang walang almusal kaya po siya po ay natalo. Lamang po si Yumir Marcial. So asahan po natin na si Yumir Marcial ay kapag siya po'y manalo po sa quarterfinals, tayo? Assured na po tayo for a bronze medal para ho dito sa boksingero sa ating pong men's middleweight event. Ang laban po niya ay siguro po by, yung di ako nagkakamali, by Saturday siguro po. Hindi naman siguro back-to-back po yung laban nila. Kailangan po magpahinga muna. Dahil nga ho sa bugbugan po yan, boxing po yan So, congrats sa Yumir! Aabante ka na sa isa pang level, quarterfinals, para sa larangan po ng boxing. So, medyo dalawa na ho tayo. Dalawa na ho ang ating pong pag-asa na makamedalya ho sa ating pong boxing match. Ating pong mga boksingero po dyan. Ang malungkot, kung good news po kay Yumir Marcial, ito pong malaking malungkot pong balita. Dahil nga po si Iris Magno, katatapos lamang po ang laban ho niya. Bago ho mag-alauna ng hapon, bago tayo nagsimula ho sa ating pong pagsasaimpapawid po na inyong pong programang Walang Sinasanto, ay malungkot po.
si Iris Magno po ay bigo sa kanya pong laban kontra ho doon sa Thailand boxer na si Jutamas Jitpong. Ano ho, yamadong-yamado po yung si Jutamas Jitpong, yung Thailander, tinatawanan lang niya si Iris Magno eh. Ang lahat po ng mga judges po niya ay pumabor ho dito sa Thailand, the Thailander. Ang kita niyo score po 5-0. Ibig sabihin, lahat po ng mga judges mula po sa Amerika, mula po sa Uganda, mula sa Poland, mula sa Cuba at Kazakhstan, mukhang nakita po na mukhang nakapag-almusal po itong si Jutamas Jitpong ng Thailand. Pero ito pong si Iris Magno, parang wala meron siya mga pumapasok na suntok pero hindi po nakita ng mga judges na ito po ay makapag-damage po sa kalaban ho niya. Kaya po every round, sa 3 rounds po, nakita ho natin na 10-9 ang score lagi ho. 10 doon po sa Thailander at 9 lamang po si Iris Magno. Sayang tong ating pong yan po ay flyweight division po. Sayang po si Iris Magno, no? May pag-asa pa sana ho tayo para makakuha ho tayo ng karagdagan pa mga tawag nito ng medalya. Pero dahil po sa bigo siyang umusad sa next level, wala na ho. Si Iris Magno po ay automatic po, pauwiin na po to sa ating bansa at hindi na ho pwede magtagal pa ho dyan. Ganun sila eh. Kapag tapos mo na ang laban, pwede ka nang umuwi para iwas po sa COVID-19. So malungkot po tayo. Isa ho sa ating pong boksingero ay natapos na po ang kanya pong pag-asang makasungkit pa ng dagdag pong medalya para po sa ongoing pong Tokyo Olympics sa Tokyo, Japan. Sayang, Iris Magno, maganda pa naman ang forma, no? Yun nga lang, parang kulang ho siya sa kulang sa asin, kulang sa bangis, ha? So Iris Magno, ito ay panimula pa lamang yan. Siguro may susunod pong laban. Huwag ka mag-alala. At susuportahan ka pa rin ng taong bayan at kahit na tayo bigo, siguro may mga pagkakataon talaga na hindi para sa atin po itong flyweight division. So Iris Magno, kami pa rin po ay nagpapasalamat sa pinakita mong performance po dyan po sa Tokyo Olympics. So yun ang malungkot na balita dahil nga po may nabigo at meron rin pong pinalad na makausad po sa next level. Ito pong si Eumir Marcial. Si Eumir naman po, siya po isa sa mga tinitingnan ho natin na di ba kausap natin kahapon nga po ang ABA President, yung Association of Boxing Alliances of the Philippines, si Boss Ricky Vargas, at ang sabi nga po niya, it's either itong si Eumir Marcial o di kaya si Nesty Petesio ang sigurado pong makakapag-sungkit po ng gold. Yan po ang ating pong asahan. Dasal-dasal pa ho tayo. Kanina, nagdasal rin po ako dito kay Iris Magno pero hindi tayo talaga pinalad. Wala ho talaga, hindi lumulusot, walang connection po yung suntok ko niya. So Iris, okay lang yan. Tayo'y matuto sa ating pong pagkabigo, sa ating pagkatalo, at babalik tayo dyan po sa rueda. Okay? Rueda, parang sabong, no? Parang nagtatalpakan. Ano po, tawag niyan, ring ano ba tawag sa di ba rueda rin po ang tawag dyan? So yun. So next time na lang. Next time tayo ay babawi tayo dyan sa kalaban mong Thailander na yan. Ang masakit pa, pinagtatawan lang siya pag tumatawa yung Thailander. Gusto kong sapakin nga eh. Itong Thailander na ito. Sige, pero nakikita talaga kung magandang ensayo mo at pinaghandaan mo laban mo, talagang kampante ka. Pero too much cockiness nung yung kalaban po niya, minsan po may kalalagyan po yan sa susunod na level. May kalalagyan ka, Thailander, So mag-ingat ka sa next mong level. Pero itong ating Iris Magno, kahit natalo, she accepted the defeat. Okay lang po yan. So next time tayo. Okay, good news naman. Balik na naman tayo sa good news. Si Heidelin Diaz po ay dumating na po kahapon, pasado alas 6 na po ng gabi. At siya po ay nakipagkita po sa ating Pangulong Duterte. Nagkaroon po ng courtesy call. At marami pong pinangako ang ating Pangulong Duterte sa kanya na ibibigay. Siguro hayaan na natin ang ating Pangulong Duterte ang magdetalye kung ano po ang kanya pong matatanggap. Dahil nga po kagabi,
and karon po siya ng courtesy call dyan po sa Malacanang. Pero virtual po to. Ito pong I'm pagkikinig going Pangulo. to give you one fully furnished na. Wow. It's in a house Thank and you, lot sir. in Zamboanga City. Wow. Thank you so much po, President. Thank you po. Then Ano pa, Mr. you will have one of the highest of the nation's presidential medals, Yun, may medal pa. the Presidential Medal of Merit. Mhm. Sa iyo rin yan. It will be given to you, I think, here in appropriate ceremonies. Thank you so much, President. Thank you so much, President. And in addition to what the law gives to you, batas to that yung may gold by law will be given 3 million Yun. plus yung gold mo plus 3 million ang ibigay ko sa iyo. Ayan, yan po ang naging pangako po natin po Pangulong Duterte. Bukod pa ho yan sa kanya po matatanggap po sa pribadong sektor at maging sa Philippine Sports Commission o PSE. Iba pa ho yung bibigay po ng Pangulong Duterte na 3 million pesos at the same time bibigyan po siya ng fully furnished po na bahay. Yan po ay sa tulong po ng National Housing Authority, NHA, at ibibigay po yan dyan po sa Zamboanga City. So, gaganda na ho ang bahay at buhay ho ng kanya pong pamilya dyan po sa Zamboanga City. Alam naman na ho natin na talagang si Heidelin po ang nag-angat po inilayo po sa kahirapan itong pong pamilya po niya sa pamangitan po ng paglaban po dito po sa hindi boxing sa sa weightlifting po. Kaya naka-gold po siya, kaya ito po yung natanggap po niya. Overall, akin pong sinusuma total kung magkano po kanya pong tatanggapin sa government, dahil po sa may batas, makakatanggap po siya ng 20.5 million pesos. Sa government pa lamang po ito. Tapos sa PSC, separate po ho yun. Meron po siyang 15 million pesos. Tapos additional 3 million kay Pangulong Duterte. Siguro, personal siguro ito ni Pangulo. Tapos sa Buanga City, meron pong 2.5 million pesos. Doon pa lamang ho. Dito pa lamang ho, sa government pa lamang side 2 meron po siyang 51 hindi na pala, ito na pala yung total. 20.5 overall na pala yon sa sa buong gobyerno pala ho to. So 15 PSC, 3 million kay Pangulong Duterte at 2.5 sa ating pong Zamboanga LGU. So tinotal ko pala 15 plus 3 plus 2.5, that's 20.5 million sa gobyerno pa lamang yan. Oy, idadagdag mo pa yun sa mga pribadong sektor. Meron 10 million kay RSA, kay Boss Ramon Ang na San Miguel. Meron kay MVP, Manny Pangilinan, 10 million rin po. So 20 million. So dagdag mo dun sa 20 million plus 20 million, 40 million na po siya, 40.5. Plus meron pa nagbigay si Mikey Romero ng 3 million. So ano na, 43.5 million na. So meron pang meron po siyang 14 million worth na tahanan, yung condominium daw ho, na mula kay Andrew Tan. Tapos meron po siyang bahay pa sa Tagaytay mula kay Congressman Bambol Tolentino. Tapos meron po siyang libreng sakay, lifetime sa AirAsia, at the same time ang Philippine Airlines. Grabe, no? Dami na ho niyan mga nakuha po mga papremyo na dahil po sa gold. Pero kaya ito kasing ginagawa ko ngayon ginagawa ng modelo ngayon si Heidelin Diaz para makakopo rin po ng ginto ang ilan po natin mga atleta na ongoing pa rin po na lumalaban po dyan sa Tokyo Olympics. So, ganun talaga. Pag kayo po ay desididong manalo, meron po talagang kakibat po yan na papremyo talaga. Bukod pa doon sa binanggit pala ng Pangulo, meron po siyang Presidential Medal of Merit. Ano bang tawag nun? Tama bang term ko nun? Yun nasabi nga. Ang tawag doon ay Presidential Medal of Merit. Ayan daw po yung pinakamataas na pagkilala ng ating pong Pangulong Duterte sa isa pong ating pong mamamayan or atleta for that matter. So congratulations,
Heidelin Diaz at sana yung perang nakuha mo wag mong iwaldas, ha? Pag-ingatan mo. Siguro kumuha ka ng accountant. Dahil nga ho, nabanggit nga ho ni Councilor Bong Atilano sa atin nung na-interview natin, ang sabi nga ho niya, si Heidelin daw po ay hirap na hirap mag-compute sa kanya po mga ginastos. So mas maigi, Heidelin, kumuha ka ng accountant at humingi ka ng financial expert opinion. Ha? Siguro invest mo yan. Ilagay mo sa bangko o di kaya mag-stocks ka o di kaya magnegosyo ka. Bigyan mo yung pamilya mo, nanay mo, tatay mo ng trabaho o di kaya ng negosyo para umunlad. Hindi yung gastos ka na ng gastos, ha? Mag-ingat ka. Maraming lalapit sa'yo, baka hindi mo kilala at magpapanggap na kamag-anak mo, baka hingan ka pa ng balato. May ganun, ha? Bigla ho nakatanggap ng malaking pera, nako, nalula, na-overwhelm. Anong gagawin? Ayun, waldas ang waldas. Benta ng benta, bili ng bili. Oy, Heidelin, sabihin ko sa'yo, pag ganun talaga, pag marami kang pera, akala mo non-stop na yung akala mo wala nang katapusan ng kaligayahan. Ay meron po, dahan-dahan ka lang. Yan ang payo ko sa'yo. Huwag kang masyado pong, ang tawag nito, yung maging impulsive buyer. Kunyari, bibili, may nagustuhan ka, bili ka agad. Huwag. Tingnan mo kung yan po ba importanteng gamitin. Pero depende sa iyo yan. Nasa sa iyo yan. Pera mo yan. Pero sa amin lang, advice lang para hindi ka maghirap. Baka mamaya mawalang saysay lamang yung pera na tanggap mo at iwawaldas mo lamang. Sayang naman. Mag-invest ka. Humingi ka ng advice. Siguro si Chinkitan, humingi ka ng advice kay Chinkitan. Kilala natin yan. Financial expert po yan. Magbibigay siya sa iyo ng ng mga malawak na kaalaman kung paano mo ma-invest yan at kumita ka pa. Para tuloy-tuloy. Maaring yan po ay makatulong sa pamilya mo at sa next mong pamilya. So yan ang payo lamang namin sa iyo. Okay? So dako na tayo sa ating pong main topic for today sa araw po ng Thursday, July 29. Siyempre kahapon po ay nagkaroon po ng tawag dito, Talk to the People ang ating pong Pangulong Duterte. Medyo late na po. I'm sure marami na ho sa inyo ang tulog na noon. Pero gusto lang natin ulitin kung ano po magiging pong quarantine measures po natin sa darating pong primero po ng buwan ng Agosto. Ito po listahan, makikita ninyo sa TV screen. Ang sa ilalim po ng ECQ, ito pa rin, Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro City at Hingoog City. Mamaya po, hingan po natin ng reaksyon ang alkalde po ng Hingoog City. Walang iba kundi si Mayor Eric Canyosa. Tanungin natin kung kumusta na po ba? Sila po ba ay hindi pa ho ba nagsasawa sa ECQ? At kumusta po kanilang mga kababayan po dyan? Baka mamaya wala na ho walang makain, wala na pong kinikita. Kumusta po ba ang ekonomiya po ng Hingoog City? Mamaya po yung makakasama natin. Inibitahan rin po namin ang Iloilo Governor. Si Governor Miraflores ba? Tama ba ako, Ivy? Governor Miraflores ng Iloilo at maging sa Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, pero meron daw siya yatang meeting with the IATF. So ano na natin, excuse na natin siya dyan. So mamaya po kasama natin si Mayor Canyosa ng Hingoog City. Alamin natin kung kumusta na po ang COVID-19 response po ng LGU nila at kumusta po mga kababayan na naabutan pa rin po ba ng ayuda at paano yan? Aabutin na naman po ng isang linggong ECQ na naman po sila. Ano ho mangyayari sa kanila ho dyan? Ito po bang ECQ ay makakatulong po ba para maibsan po at mapababa po ang bilang ng mga natatamaan po ng COVID-19 po dyan, lalo't may Delta variant po dyan sa naturang lungsod ng Hingoog. Okay? So MECQ, Ilocos Norte, Bataan, Lapu-Lapu City, Mandawi City. Ang GCQ tayo po sa Metro Manila, para sa kalaman po na lahat, tayo po ay GCQ with heightened restrictions. Wala ko kayo maniwala doon po sa mga chismis na tayo po isa ilalim po sa ECQ. Wala ho, hindi po kaya ng pamalaan po na tayo po ilagay po sa ECQ. Kung GCQ with heightened restrictions po tayo, sana po tayo po ay mag-cooperate na ho. Magbigay po tayo ng kontribusyon. Huwag po tayong maging pabaya sa ating po sarili. Do it yourself. Individual ECQ pong gawin ninyo. Bagamat tayo po ay nasa GCQ with heightened restriction, kasama po natin dyan ang Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod City, Capiz, Negros Oriental,
Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, at maging ang Butuan City. Tapos ang GCQ without any kulitilya, wala po mga with, ay ang Baguio City, Apayao, GCQ kayo dyan, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Puerto Princesa, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Sibugay, City of Zamboanga, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Sur, at maging ang lungsod ng Cotabato City. Ang hindi ko po nabanggit, sigurado kayo po ay MGCQ or yung normal na po na ang inyo pong buhay po dyan dahil I'm sure ang inyo pong local government ay patuloy po sa pagbabantay po sa inyo pong Arthur Defensor pala, sorry. Miraflores pala, taga Kalibo, Aklan Province. Sorry for that. Okay, nasa linya ngayon po si Undersecretary Epi Densing dahil meron nga pong mensahe po ang Pangulong Duterte doon daw ho sa mga unvaccinated, dapat daw ho ay gumawa ng paraan ng mga barangay captain na pauwiin. Huwag daw ho palabasin ang ating po mga kababayan na unvaccinated. Kaya kausapin ho natin si Yusek Epi Densing. Yusek, good afternoon sir. Mayang hapon sir. Mayang hapon Alex at sa lahat mga followers niyo sa programa. Mayang hapon. Opo, Yusek, paano ho yan? Bagamat wala tayong batas na pinupuwersa ho ang ating po mga kababayan to be vaccinated, pero ang pahayag po ng Pangulong Duterte, sabi niya, yung mga ayaw magpabakuna at yung unvaccinated, huwag yung palabasin ng bahay at yung mga barangay captain, pauwiin nyo sa kanilang mga tahanan yung mga nagkakalat ng virus. Ano pong punto de vista dito ng DILG, sir? Well, una sa lahat, ang alam ng ating mga barangay sa buong Pilipinas kung sino pa ang hindi vaccinated kasi lahat ng pagbabakuna natin ginagawa natin sa local government. So kaya sinabi ni Presidente na ina-address niya ito sa mga barangay officials kasi kilala naman nila talaga yan. Maliliit lang naman ang barangay. Yes. So pangalawa, pagsasabihan siguro sila, i-communicate, no? Kahit hindi pa, wala naman silang infection, para sa protection na rin po nila na wag muna lumabas ng bahay. At ang pangalawa niyan, lalo pa kung nag-identify na ho tayo ng mga infected or mga close contacts, sila naman, hindi siya iiwan sa bahay, ilalabas talaga sila. Oho. Sa panuntunan natin ngayong bago is yung, meron ho tayong tinatawag na Daravi model. Ano yan? Parang tokhang po ito eh. Babahay-bahay po yung ating mga barangay, i-identify po yung mga na-expose sa COVID-19 at ilalabas ng bahay at ilalagay sa mga temporary treatment and monitoring facility. Ito yung mga quarantine and isolation facilities natin. Oho. Pero Yusek, hindi kaya ho malalabag ho natin ang karapatan po nilang lumabas at freely they can go out and do something else, di ba? Well, meron ho, naka-under pa din ho tayo sa tinatawag nating National Public Health Emergency. At dahil yan po ang sitwasyon po natin, maaari hong gawin ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ang mga bagay-bagay para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Isa na rin pamamaraan dyan ay kung mananatili sila sa bahay. Kasi kung lalabas sila at mahahawa, then lalong gagrabe ang ating sitwasyon. So sa aming pananaw, under a National Public Health Emergency, that can be done. Ang punto lang natin, hindi sila mapaparusahan dahil wala namang batas na nagpaparusa sa kanila. Oho. So ang magiging mabigat na role po dito ay ang ating pong mga barangay officials, siyempre mga tanod at mga barangay chairman, sir, no? Ano pong atas po ngayon po ng DILG sa kanila, sir, on how to paano ho ba nila gagawin ito? Ano pa mga tamang pamaraan? Para at least hindi naman mag-away ho yan. Baka humantong po sa away po yan, sir. Gagawan ho natin ang proseso. So ngayong umaga yan po pinag-aaralan ng ating mga kasama sa DILG. Opo. Dahil ito po'y pag-aatas ni Pangulo kagabi. So gagawan ho natin ang proseso yan kung paano yung pamamaraan. Ang isa lang sigurado dyan, yun nga, hindi pwede silang ikulong dahil Yes. dahil nga wala namang batas na dapat ikulong yung mga taong hindi bakunado. Pero ang sigurado ho dyan, magkakaroon tayo ng pamamaraan para kumbinsihin yung ating mga kababayan na wag lumabas ng bahay kung hindi pa sila bakunado. Yeah. Kung magpapabakuna, yun pong siguro palalabasin para magpabakuna. Ano po ang mga estilo or yung mga pamaraan po, sir? You have in your mind tamang paraan po ng mga taga-barangay na paanong approach po nila, sir? Ang lalabas po nito baka magbahay-bahay, no? Okay. Or cluster or sitio-sitio para mapaliwanag lang sa mga
mga kababayan nila sa barangay na kung yung hindi pa bakunado, wag munang lumabas ng bahay. Lalo na kung wala namang talagang rason para sila lumabas na importante or emergency. So Okay. as much as possible, sa bahay lamang po sila. Oho. So, kunyari, kung ako po'y lalabas, tangan-tangan ko lagi po yung vaccination card para at least pag meron pong magtatanong sa akin, pakita ko lang. Tama po ba, Yusek? Tama po yan. Lahat ng mga bakunado, ngayon ho, every day, kahit of course, issue pa rin yung authenticity ng vaccination card, dala-dala pa rin ho nila yan. At Oho. sa lahat ng magtatanong kung bakunado ang isang tao, meron silang ipapakitang dokumento na meron silang bakuna na, whether first or second dose. Oho. Paano, sir, kung Japex po yung papakita ng dokumento, sir? Hindi na ho natin kasi malalaman yan kung Japex o hindi, no? Oho. At well, we're just hoping na yung ating mga kababayan hindi na magsinungaling sa ganitong pamamaraan. Pero mahirap po talaga kasi nakakita na ho ako ng mga vaccination card, lalo na sa probinsya. Papel lang, Alex, yung kanila doon. Hoy, delikado yun, ha? Madali talagang dayain. So, Opo. magpapakasakali lang ho tayo na hindi ho ito madaya. At least, or kung meron man, minimal. Okay. Yusek, isa rin po sa gusto ko rin pong itanong, dahil nga po ay mga vaccinated lang po ang pinapayagan pong lumabas. Paano ho ba ang ano niyan? In terms of yung mga workers po, kunyari may trabaho nga ho sila, kahit na wala ho silang, hindi pa ho sila nabakunahan, parang ano ba yun? Pipigilan natin silang na bumalik sa kanilang tahanan at huwag magtrabaho? Parang ganun po ba yun, sir? Well, sa aming pananaw, dapat kung lalabas sila at hindi bakunado, at least naka minimum public health standards all the way from the house hanggang sa kanyang opisina o kung saan siya nagtatrabaho. Yun po yung pinaka-importante. At Opo. paulit-ulit naman sinasabi ng ating health experts na ang pinaka-importante, pinakamura, pinakamadaling pamamaraan na hindi tayo mahawaan o makapanghawa ay ang pagpapractice ng minimum public health standards. Oho. Isa pa ho, meron nagsasabi na kaya daw sila ay unvaccinated until now for the longest time dahil sinisisi ho nila ang mga barangay chairman ho nila sa kanila pong nasasakupan na hindi ho sila binibigyan po ng schedule at parang wala daw hong time na binibigay para sa kanila, sir. Anong sagot po ng DILG, sir? Ang totoo po niyan, meron pa naman talagang shortage ng supply na bakuna kaya hindi natin mabigyan lahat. Mhm. Ang binabantayan lang namin dyan yung pinupolitika ang bakuna at meron ho kami mga reports po niya na natanggap nung nakarang linggo at Naku. pinadalahan na ho namin ng mga sulat itong mga kapitan na ito at mga mayor na ito para sitahin sila at magpaliwanag sa mga sumbong sa amin at na pinupolitika nila ang bakuna, no? Pinipili nila yung kanilang babakunahan. So at least aware yung ating mga lokal na opisyalis na hindi ho kami nagbabantay pa rin kami, nagmamatsyag na hindi sila basta-bastang mamulitika. Kagagaling ko lang ho sa Region 5, yung Bicol, pero din ho ang mensahe ko sa lahat ng mga opisyalis mula gobernador hanggang barangay officials na huwag politikahin ang bakuna. Opo. Okay, isa pa, Yusek, with regards po sa hanggang August 7 po ang ECQ sa 4 pong lugar, Iloilo Province, Hingoog City and Cagayan de Oro City. Kumusta po ang inyo pong monitoring sa pagbibigay po ng ayuda sa kanila po? Dahil, alam mo na, stricto ho yung restriction na yan, quarantine measures po sa kanila, sir. Kumusta? Opo, kung daw nagkakamali, nagsimula na po kasi nung linggo nagkapirmahan na po ng Joint Memorandum Circular ang DILG, DSWD at DND sa pamimigay ng ayuda dito sa 4 na LGU na ito. No? Opo. Galing po ang pera sa DSWD, yung kanilang assistance to persons in crisis situation. Mhm. So, namibigay na ho yan. Hopefully, nag-start na. Ang naalala ko lang ho, nag-start lang ho silang kumuha ng mga datos muna kung ilan at saan po. Pero nakaalat na po yung pera dyan. Hopefully, nagsisimula na by today. Oho, dahil nga ho, nagsimula pa ho yung, if I'm not mistaken, July 15 to 31, tapos August 1 to August 7. Medyo mahaba-haba po yun na Yusek, no? Ano kayang mangyari sa ating mga kababayan po dyan sa 4 na lugar, sir? Opo nga, yun po ang dahilan kung bakit minadali rin ang pagbibigay ng ayuda. Mhm. And hopefully, kasi nakita ho natin sa initial findings ng ating sub-technical working group on data analytics na nag-i-improve naman ang sitwasyon nitong 4 na LGU. Kaya in-extend lang ng 1 week para masiguradong
kumbaga malagay na siya sa yung kanyang case data mailagay na sa pang MECQ. Halimbawa po yung Iloilo City, yung kanyang average daily attack rate no ay nasa 22, kung hindi ako nagkakamali, 22 cases for every 100,000 in population. Ang threshold po nito Ka-Alex is 7 pababa, yun dapat ang acceptable. So nasa 22 sila. Yung huling datos na nakita ko kahapon is nasa 18 na. So nag-improve na po yung kanilang average daily attack rate. Ayun, yung ADAR nila bumababa na pala, Yusek, no? Okay, panghuli po, na dahil po dito sa naging tagumpay ni Heidelin Diaz, mas sports muna tayo, Yusek, ha? Meron pong mga politiko ngayon, LGUs, ha? Mukhang ini-impose pa ba ninyo yung anti-EPAL law natin, sir? Meron ba tayong anti-EPAL law? Opo, meron po tayo niyan. Meron tayong napasuspindi sa ombudsman niya, no? Opo. Ilang taon na yung nakakaraan. Basta po inilagay mo ay yung muka, pangalan sa mga government facilities, government vehicles, pwede mo kasahin diyan. At yun nga, meron na tayong napasuspindi niya na isang mayor few years ago. So ano po 'yan? Nire-recognize natin yung anti-EPAL na provision. Ang kaya ko nabanggit po 'yan dahil nakita ho ninyo yung mga message of congratulatory message po para kay Heidelin Diaz. Mas malaki po yung picture po ng politiko kaysa doon kay Heidelin. Well, ina-assume na lang natin na yung malaking tarpaulin na po yun, sila mismo personal nilang perang ginastos. Yun na lang po ina-assume natin. Ako nga, ang tulong ko lang kay Heidelin, pwede rin akong maging kanyang wealth manager. Yan. Tama. Oo nga. Mabuti narinig mo pala kanina, Yusek, no? Dahil, di ba, sayang, no? Kung mawawaldas lang yung pera, Yusek, di ba? Tama po yan. Marami sa ating mga kababayan na naging successful financially, nawawaldas lang din yung pera. So, importante kumuha siya ng isang wealth manager o wealth expert manager para advisean siya kung paano i-manage yung kanyang yaman na kanyang makukuha. Ayan. At si Yusek Epidensing po ay, ano yan sa iyo, Yusek? Libre bang pagbibigay mo ng advice o kailangan ng bayad rin po yan? Libre yan. Ay, libre yan. Bago tayo pumasok sa gobyerno, di ba, meron akong show dyan sa inyo, yung BC Tama. Sarne. Yeah. Kasama ko si Marupahati Sarne. Yes. Pwede natin bigyan advice. Libre ako, libre. Yun ang maganda, oh. At least, Heidelin, ha? Kung meron kang mga plano para mag-invest ka sa pera mo, nandito lang si Yusek Epidensing ng DILG. Yusek, thank you so much for your time. Madagang salamat kayo. Salamat pa, Ka-Alex. At ingat po kayo lagi. Salamat po. Si Undersecretary Epidensing po yan ng DILG. Ayun, so meron pong ipapanday po, may gagawin pong mga paraan para at least ang ating po mga barangay officials, mga barangay tanod ay hindi po humantong po sa awayan po yan. Baka mamaya magmumurahan po yan, magsusuntukan lang dahil po sa pinipigilan po ninyong lumabas. Ito pong ating pong mga kababayan dahil po sila po ay unvaccinated, hindi po nagpapabakuna. So habang maaga pa, para hindi pa ma-implement po yan, yung pagpapauwi sa inyo, sa inyong puntahanan, magpabakuna na kayo para iwas po tayo sa aberya. Okay, magbabalik po tayo oras 1:33 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ibahin mo ang Primera Light, aroma'y nakaka-excite. Ibang klase mo tulad na lang ng K-pop o pamo. Ibahin mo ang Primera Light, ang smooth niya parang moves na hype. Kakaibang sarap, may ingredient na galing Spain pa to. Mag-Primera Light ka na, award-winning pa siya. Mag-Primera Light ka na. Drink responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Kinumusta mo na ba si Mommy? Inaalalayan mo ba siya sa pag-aalaga kay baby at sa mga gawaing bahay?
Hindi. Alam mo bang napapagod si mommy? Alam mo bang minsan ay nahihirapan din siya? Alam mo bang kulang din siya sa pahinga? Alam mo bang kailangan kanya? Oo, ikaw tatay, ate, kuya, bunso, lolo, lola, kapatid at beshi. Ang inyong tulong at suporta ay mahalaga para kay mommy upang maipagpatuloy niya ang pagpapasuso at maalagaan ng maayos si baby. Bukod kay baby, kailangan din ni mommy ang inyong pag-aaruga. Mas kakayanin ni mommy ang hirap at puyat sa araw-araw kung mayroon siyang pamilya na umaalalay sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Bawat miyembro ng pamilya ay kailangan upang matutukan ang first 1,000 days ni baby. Tandaan, kapag laki 1,000, yan ang tamang paraan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kapyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, 1:36 na po ng hapon. Ito pa rin po inyong pong Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Okay, kasapin na natin. Nasa linya ngayon po si Mayor Eric Cañosa ng Hingoog City, dyan po sa Misamis Oriental. Mayor, maayong hapon. Si Alex Santos po, sir. Maayong hapon, Sir Alex. Opo. Mayor, mukhang kayo po ay mukhang magtatagal pa ho ang enhanced community quarantine po sa inyo pong lungsod. Ito po ba ay nakarating po sa inyo pong kaalaman at kayo po ba ay nagsagawa po ba ng appeal ho dito o pinayagan ho ninyo na mag-ECQ sa inyong lungsod, sir? Maraming salamat po, Sir Alex, sa tanong at nagpapasalamat po kami, sir, na nabigyan po ng pagkakataon. Opo. Masabi din po natin kung ano yung stand po natin dito, sir. Opo. Actually, sir, kagabi during the Talk to the People ng ating mahal na presidente, tayo po ay nakikinig at nalaman nga po natin na tayo po ay nalagay po sa enhanced community quarantine from August 1 to 7. Opo. Sa ngayon po, Sir Alex, kanina pong umaga, nagpatawag po tayo ng meeting at assessment, no? Kasama po ang COVID-19 task force dito sa Hingoog. And sa amin po kasi, Sir Alex, we really need to contain po sa virus. Yeah. So dito po sa Hingoog City, nagpapasalamat po kami na nag-negative na po lahat ng yung isa po na yung Delta variant. But again, hindi po natin na pwedeng magkumpiyansa po tayo kasi ang COVID-19 po, hindi po natin nakikita ito. Yes. So ng umaga po, since last week po, nagro-roll out naman po tayo, nag-start na po tayo sa ating vaccination for the previous month, no? Opo. Then last week, namimigay po tayo ng ayuda sa mga pamilya po dito sa Hingoog City. Mhm. So kanina po, nung nalaman nga po namin, since meron naman pong cash assistance din po na binigay ang ating mahal na Pangulo, para sa amin po, much better po kasi na paigtingin talaga natin ang health protocols at saka yung guidelines na ini-impose natin dito sa Hingoog City. Last week po, during the meeting ng IATF dun po sa Cagayan de Oro, kasama po natin si Secretary Anyo, Oho. si Secretary Carlito Galvez, si Secretary Lorenzana at si Secretary Duque. Nag-apila po tayo sa IATF na kung pwede sana, even if the city is placed under the ECQ, can we make some adjustments as regards to the implementation? Okay. Kasi dapat din po kasi may balanse sa economic development and with the protection, no, sa buhay ng mga tao dito sa amin. Tama. Opo. Very much thankful po, we are very much thankful po, Sir Alex, na even if, kasi po, tayo po mismo sa Hingoog last June 16, we initiated with our proactive measures to place the city under modified enhanced community quarantine from June 16 to 31. Kasi nakikita po namin, Sir Alex, na medyo talagang may surge po sa buong city. Opo. So our initiative, dineclare po natin, kahit po hindi nga po na-mention ng mahal na presidente, na Hingoog City is under MECQ, but we initiated with our proactive measures at we succeeded po kasi we were able to mellow down the cases in the city of Hingoog. From being number 1 in the entire province, in the entire region, no, as regards to growth rate, Yeah. then naging number 3 po sa
with most active cases in the entire region. Tayo po ang Hingoog City ngayon po, we only have 27 active cases. We're not even included in the list of LGUs sa Region 10 na meron pong mga matataas po na kaso. Even in the province, Opo. number 7 lang po, mas medyo mataas pa nga yung ibang mga neighboring towns natin. Kaya we are very much thankful po sa cooperation. Opo. So po na dineclare po na tayo po ay under the ECQ, we will support it. Oho. At Mayor, maaari sa inyo pong pamamahala po dyan ay mabuti po at marapat lamang na ituloy pa rin pong ECQ po dyan. Pero siguro ang tanong ho sa ilan po ninyo mga constituents po dyan, kaya pa ba nila ECQ? Ano ho ba mga tulong na ibinibigay po ng inyong pong pamahalaan sa kanila, sir? Actually, sir, sa ngayon, no, we are trying to appeal no sa ating IATF kung pwede sana ma-downgrade na tayo to MECQ. But since po nag-declare na po ang mahal na Pangulo, so ang sabi po namin, okay, anyway, ECQ na inalaw naman tayo to make some adjustments as regards. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, Sir Alex, Opo. na we cannot sacrifice din po sa economic development while protecting the lives of our people. So Okay. sa ngayon po dito sa Ingog, while we are going to make an appeal, no, kung pwede po sana ma-downgrade na po tayo to MECQ ang Hingoog City. But again, dahil hindi pa naman po tapos ang July 31 na nilagay po, mag-apila po tayo kung pwede sana na ma-MECQ. But again, there are certain guidelines, Oho. national government and the Department of Health, kung ano po yung basis nila kung bakit po tayo ibabalik sa ECQ. We are trying to hear, coming from the Department of Health, we are trying to, in close coordination po with the Regional Director of the Department of Health, si Director Jose Liacuna, kung pwede po sana maghingi kami kung bakit po i-extend. Kasi po, halimbawa po, itong Delta variant po kasi na ito, late na po nalalabas ang result. So we will ask him kung meron pa bang pending sa Philippine Genome Center. Yun. Hindi pa po nalabas ang result. Kasi kung meron pa pong hindi nalabas ang result po, na it's possible na may Delta variant, then maybe we can extend no, the ECQ. But again, kung wala naman pong pending result po doon, na na-release na po lahat at cleared na po, then maybe we can lift na po sa ECQ and downgrade it to MECQ. Okay. But Sir Alex, kung meron pa po, we are trying to clarify first kung meron pa pong pending na result. Kasi we understand po na itong mga test na ito are random sample. Tama. Hindi naman po lahat ang tinitest. Oho. So last week po, na-discover po na meron pong alpha variant, meron pong beta variant dito sa Ingog City. Pero mas less, kasi yun sir, no, mas less potent ang virus kasi can only increase 1 to 3 times compared to the Delta variant. 1:8. Pwede siyang mga 6 to 8, no? Mga 1:6 to 8. So sa ngayon po sir, we're trying to coordinate with the DOH since sila naman po yung nagpadala ng mga sample sa Philippine Genome Center for DNA sequencing as regards to the virus. Kung wala naman po, then we will appeal ko po sana kung pwede po tayo ma-MECQ na po, Sir Alex. Okay. Mayor, siguro ang gusto ko lang rin pong linawin sa inyo, yung inyo pong kahilingan po, kanila Secretary Duque, kanila sa lahat po ng mga kalihim mo natin na binanggit po ninyo, ano yung mga adjustment? Kung sakaling ECQ, ano po yung mga adjustment po? Can you cite an example po, sir? Like for example, sir, we have essentials po dito po sa Ingog City. Kasi ang Ingog City po is composed of 79 barangays. So meron pong naghahanap buhay, lalo na po yung sa mga hinterland barangays, Opo. na kung pwede po silang makapag-farming, at least po makapaghanap buhay din po sila, makapagdala din po ng mga products nila, mga farm products nila. And dito po mismo po sa city, ang nakita ko po doon na kung pwede po na mag-apply po tayo ng mga granular lockdowns. Yeah. No? Like for example, kung itong barangay po na ito, Sir Alex, nakikita po natin na ito po yung barangay na to, medyo mataas po yung mga cases. So ito po yung granular lockdown natin. Dito po tayo magpo-focus. Ayun. So, yung iba naman po ay makapaghanap buhay kasi kawawa na po, no, almost every time na lang po. Last June po kasi, Sir Alex, talagang we have around 274 confirmed cases and we have 27 deaths. So sa ngayon naman po, sa month of July, we are very much thankful po sa Panginoon talaga na
na-control po natin with the collaborative effort ng ating mga agencies, the private sector, Yeah. at saka mga constituents po natin. Oho. At itong yung po mga adjustments na gagawin, sir, it will not defeat the purpose po, ha, para mapababa po at ang makontrol po yung dami ng mga kaso ho dyan, sir. Mayor? Uy, nawala si Mayor. Nawala. Sir, nawala. O yun, nawala nga. Ano nangyari? Naputol. Balikan natin si Mayor. Nako. Para makapagpaalam man lang si Mayor. Ha? Ano nangyari? Naputol tayo. Ayun. Gusto lang kasi na tanong natin para kung mga adjustments mo, papayagan sila sa mga adjustment, papayagan nga ho makalabas. Pero yun nga lang, magkakaroon ng problema, ma-defeat po yung purpose. Kaya nga ho, nag-impose ang ECQ po dyan, talagang para i-lessen po yung movement. Pero paano ho yan? Kung papayagan po na makalabas ang ilan, ma-defeat yung purpose. Mayor? Mawala. Ano nangyari na, Ivy? Nawala. Ano, babalikan pa ba natin si Mayor? Paki-check nga kung ano pa ba tayo, tuloy pa ba tayo, Ivy? Nandyan ba? Calling ulit, naputol si Mayor. Pasensya po sa ating mga nakikinig, ha. Gusto lang ko kasi natin linawin ho yun para at least malinaw kung ano po yung mga Pero tama nga siya, kung possible na hindi pa naman ho tapos yung July 31, baka mamaya po ma-downgrade po siya sa MECQ, baka payagan baka within this week ma-downgrade po sila sa MECQ dahil nga maganda naman daw ho ang nangyayari po dyan sa kanila pong lugar. So ang tabayanan po natin kung ano pong resulta po ng kanila pong apela. Kung pakikinggan sila ng ating pong IATF at ng Malacanang. Nandiyan pa ba? Mayor? Yes po, Sir Alex. Opo. Yun na lang po tanong ko, sir. Hindi ba ho ma-defeat yung purpose kapag meron po kayong mga adjustments na gagawin, napapayagan po ninyo ang ilan po para lang tumakbo po ang ekonomiya po nyo dyan sa inyo pong lungsod? Ang ginawa po natin dito ngayon, sir, kaya nga po every time po ina-assess po namin we're still following po the guidelines ng MECQ per DTI memorandum, Okay. But at least naman po dito ngayon, nakikita po namin na yung mga tao talaga na kailangan ding maghanap buhay, ay binibigyan po namin sila ng pagkakataon, lalo na po sa mga hinterland barangays. Kasi wala naman pong mga cases doon at dito lang naman po sa city ang meron pong case. So sa ngayon po, to balance the economic development, kasi ang Hingog City is an agricultural city. Tama. Ngayon po, sir, may mga farm products po na pwede po nilang dalhin dito, but they're going to strictly follow the minimum health standards set by the national government and of course with our guidelines po dito sa Hingoog. And we are also implementing the barangay exit pass, Sir Alex, na hindi po pwedeng lumabas ng bahay ang hindi po essential. So, basically po, konting adjustment lang kasi dito po sa amin, since we can control naman po sa movement ng mga tao as regards to accessing the essential transactions, kagaya na lang po ng iba. Kasi kung titingnan po natin, Sir Alex, ang guidelines po ng ECQ per memorandum ng DTI, medyo ang Hingoog City po kasi yung ibang sector lang naman po ang greatly affected, yung mga nagbebenta ng dry goods. Yeah. Pinasarado po talaga natin lahat yun, Sir Alex, yung mga non-essentials, except lang sa access ng mga constituents natin na galing po sa mga hinterland barangays na makapag-deliver din po ng mga farm products nila. Okay, sige po. With that, Mayor, ingat po kayo dyan. Dagang salamat at regards po sa ating mga kababayan dyan sa Hingoog City. Salamat, sir. Salamat po, Sir Alex. Salamat po. Thank you, sir. Si Mayor Eric Cañosa po, ang local chief executive po ng Hingoog City, dyan po sa Misamis Oriental. So, antabayanan natin, baka payagan po sila na ma-downgrade na po sila before matapos po ang July 31. Para by August 1 to 7, MECQ na sila. Mapabilang na po sila sa MECQ. Dahil nga, maganda naman po ang resulta ng kanila pong response sa COVID-19 dahil nga po, sabi nga niya, yung nag-positive po ng Delta variant po dyan ay ayos daw po. Yun nga lang, sa sobrang bagal po ng Philippine Genome Center natin, ayaw pa magpa-interview sa atin, ayun, natatagalan at nagkakaroon po ng problema ang ating po mga kababayan sa mga probinsya. Ay, nako, PGC. Umayos-ayos nga kayo dyan. Magbabalik po tayo, 1:49 na po na umaga. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ibahin mo ang Primera Light, araw may nakaka-excite.
Ibang klaseng bango tulad na lang ng K-pop o pamo. Ibahin mo ang Primera Light, ang smooth niya parang moves na hype. Kakaibang sarap, may ingredient na galing Spain pa to. Mag Primera Light ka na, award-winning pa siya. Mag Primera Light ka na. Drink responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto sa oras na 1:50. Ang bilis ng oras, no? Gusto sana ho natin makapanayam po si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City para tanungin ho natin kung ano po ang nangyari ho sa kanya pong lungsod. Ang alam ko yata may apila ho sila, pero binalik na naman ho sila sa ECQ. I'm sure meron po siyang masasabi ho tungkol ho dito sa nangyari pong pagpapanatili po ng ECQ sa kanila pong lungsod. Medyo masama na siguro po loob ni Mayor Jerry Treñas po sa nangyari po sa kanyang pong lungsod. Anyway, baka siguro bukas subukan natin na IV, no? Anyway, dito muna tayo sa mga reports. Nabinbin po mga reports sa ating po mga kasamahan sa probinsya. Simulan natin. Ito pong report para daw iwas hawaan ng sakit at overcrowding, modernong jail facility. Itunutulak po ng isang mambabatas. Ano kaya to? Isang malaking jail facility ba ang gagawin? Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kathleen, go ahead. Radyo Pilipinas report. Itinutulak ni Deputy Speaker at Mandaluyong City Representative Natalie Gonzales II na mapondohan ang konstruksyon ng modernong mga kulungan sa bansa. Kasunod ito ng pagpapasinaya sa bagong automated, modern at state-of-the-art 8-story city jail ng lungsod na bahagi ng Build project ng administrasyon. Ayon kay Gonzales, ang modernisasyon ng mga bilangguan na nakikita niyang solusyon upang maibsan ang pagsisikip sa mga jail facilities at maiwasan ang hawaan ng sakit lalo na ngayong may COVID-19 pandemic. Batayan niya sa Human Rights Watch noong 2020, inihayag ng BJMP na 467 na kulungan sa buong bansa ang mayroong 534% na kapasidad hanggang noong March 2020. Base naman sa tala ng Bureau of Corrections, umaabot sa 310% ang congestion rate ng 125 na kulungan sa buong bansa. Katunayan, ang dati anyang BJMP building sa lungsod ay may kabuang 700 PDLs kahit pa hanggang 170 lamang ang kapasidad nito. Umaasa si Gonzales na tutugunan ng Kongreso ang pangangailangan at kalagayan ng mga persons deprived of liberty lalo na ngayong may pandemya. Anya, marapat pa rin mabigyan ng makatao at ligtas sa pasilidad ang mga PDL. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Kathleen. Mula po dyan sa House of Representatives. Sunod natin, mula naman po sa parte ho ng Region 1, nakapagtala daw ho ng 63.79% vaccine utilization rate. Detalye mula kay Mildred Cocchia. Mildred, go! Radyo Pilipinas report. Umabot sa 63.79% ang consumption rate mula sa naipamahagi na 830,680 doses ng mga bakuna kontra COVID-19 na dumating sa Rehiyon 1. 345,080 doses dito ang Sinovac, 219,600 doses ang AstraZeneca, 35,100 doses ang Pfizer, 24,300 doses ang Gamaleya at 206,600 doses ang Janssen. 515,241 doses ng mga bakuna kontra COVID-19 na ang nagamit sa priority group individual sa rehiyon. Ayon sa latest report ni DOH Center for Health Development 1, Regional Immunization Coordinator John Paul Aquino, 360,179 ang naturukan ng first dose, habang 155,062 ang fully vaccinated. Nasa 67.86% ang first dose consumption rate sa rehiyon, habang 55.99% sa second dose. Manipag Tayug, Pangasinan, Marimildred Estrada Cocchia, Radyo Pilipinas. Thank you, Mildred. Sunod natin, mula naman po sa lungsod ng Naga daw ho, todo ingat na rin po sa COVID variant na posibleng magmula sa Visayas at maging sa Mindanao area. Border checkpoints, lalo pang hinigpitan. Detalye mula kay Bert Lucinario. Bert, go ahead. Radyo Pilipinas report. Muling ipinag-utos ng lokal na pamahalaan dito sa lungsod ng Naga ang pagbuhay at mas paghihigpit ng mga border checkpoint. Sinabi ni Mayor Nelson Ligasyon ng Naga City na alertado sila ngayon sa monitoring at pagbabantay ng COVID variant na posibleng magmula sa karating na lugar ng Vismin. Paliwanag ng alkalde na ang mga nagmumula sa Visayas at Mindanao na dumadaan sa National Highway o Daang Maharlika papunta ng Metro Manila at North Luzon
ay pumapasok sa teritoryo ng Naga City, kung kaya ito ay dapat mahigpit na mabantayan at masiguro sa border checkpoint. Kinumpirma ni Legasyon na ang hakbang ay ginawa dahil sa ulat na may variant ng COVID ang nakita sa Vismin areas na maaring nakuha ng mga pasahero na nagmula sa ibang bansa. Paglilinaw ni Mayor Legasyon na kahit ang Naga City ay nasa GCQ o General Community Quarantine, ito ay desisyon ng pamahalaang lungsod bilang pagsisiguro lamang at dapat unawain ng mga pasahero at motorista na dadaan dito sa lungsod. Mula sa Naga City, Bert Lucinario, Radyo Pilipinas. At panghuli natin, pahabol na lang siguro, Ivy, no? Mula naman po sa parte ho ng Llano del Norte, yung PhilSys po, yung pagpapagawa ho ng mga ID ay patuloy pong ginagawa dyan sa kanila pong lalawigan. Dandy Macarambon sa detalye. Dandy, go. Radyo Pilipinas, report. Binigyan ng prioridad ang mga hinterland o liblib na barangay para sa rehistrasyon ng Philippine Identification System o PhilSys sa mga lalawigan ng Llano del Norte at lungsod ng Iligan dahil sa kawalan ng access sa internet ayon kay Ginoong Osler Mejares, PSA Llano del Norte Chief Statistical Specialist sa kanya pahayag sa press conference sa Kapihan sa Iligan Chamber kahapon. Ipinaliwanag ang registration process ni Rob James Desierto, ang PhilSys focal person sa mga hinterland barangays kung saan isinasagawa ang face-to-face interview sa bawat household. Ani Desierto, may 3 steps ang PhilSys registration. Unang step ay ang dalawang proseso, ang face-to-face at online registration. Pangalawa ay ang biometric registration. Dito kukunan ng iris scan, fingerprint, photo ang registrant at ilang karagdagang impormasyon. Ang step 3 ay ang postal delivery process kung saan ipapadala ang ID sa ibinigay na address ng registrant. Sa lungsod ng Iligan, may 13 hinterland barangays tulad ng nasimulan na ang first registration na face-to-face. Ani Ginoong Mejares, aminado siya na may ilang challenges sa pagsasagawa ng registration sa mga hinterland barangay kaugnay sa usaping insurhensiya dahil nasa bundok kadalasan ang mga hamon ng insurhensiya. May mga ilang household na katutubong pamilya na nagdadalawang isip magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang pribadong buhay. Hindi naman ipinagpipilitan ang national ID registration, subalit kanilang ipinapaliwanag ang kalagahan ng pagkakaroon ng national ID. Anya, konti na lamang ang hindi nagpapakita ng kooperasyon. Base sa kanyang obserbasyon, nasa 90% ang sang-ayon magkaroon ng national ID. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Okay, Dandy, dagang salamat at maraming salamat po sa ating po mga katuwang, si Sir Rolly Bumatayo at si Mika Go at si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, bye for now. Ingat. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure na wala kang mamimili. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilay. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone. Hindi nag-have protocol. O ang cashless toll payment. Kung basta pong nakatutok ngayon, CTV.
Binigyang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulat Bayan!